Pag-usapan po natin ang hindi pagdalo ng mga vloggers identify sa Duterte camp sa public hearing ng Kongreso kahapon. Dalawa ang pwedeng pag-usapan. Una, natakot ba sila sa mga congressman dahil di umano fake news sila? Pangalawa, wala ba silang respeto sa in-aid of legislation ng Kongreso? Matindi yan. Doon sa issue ng in-aid of legislation, parang hindi man wala silang respeto, pero kanilang kinu-question ang parang legality or kinu-question nila kung talagang may karapatan ba ang Kongreso in aid of legislation ipatawag ang mga vloggers. Kaya doon sa puntong yon, puntong legal, ang dating, hindi nila kinikilala. Kasi nga, nagpunta sila ng Supreme Court. Naghanap sila ng kakampi, nagpunta ng Supreme Court na ang kanilang paniniwala, sila ay merong karapatan sa pamamahayag at hindi sila dapat na iniimbestigahan ng Kongreso. So, yun po yung kanilang paniniwala. So, tingnan natin kung paano nila kukumbisi ng Supreme Court kasi tumakbo sila ng Supreme Court tungkol dyan sa ginagawa ng Kongreso. Doon naman sa unang tinatanong ko, sila ba'y natakot? Pwedeng isipin natin natakot sila dahil malamang talaga ipakontempt sila or ipakulong. Kasi nga po, tulad na sinabi ko na sa nakaraang mga video, may hawak na record, video, audio ang Kongreso tungkol sa mga topic ng mga pinaniniwalaan nilang fake news na bumabatikos sa mga congressman, sa mga membro ng Quadcom, mga membro ng Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee at Committee on Appropriation. Ngayon naman, yung mga member ng mga congressman na yan ay member din itong TRICOM na nag-iimbestiga sa fake news. So sila yan eh. Umiikot lang naman yung mga congressman eh sa mga committee dahil mga member ang karamihan. So, yun. Or sila ba'y takot dahil guilty ba na fake news sila? Yun po yung mga issue dyan eh. Kasi kaya kung nababanggit ito, mayroong isang vlogger na si Atty. Ricky na tumusuporta sa ating gobyerno, although politiko yun dahil mayroong party list organization, kinontempt pinakukulong ni Marcoleta. Na si Marcoleta naman ay identify na sa kampo ng mga Duterte at kinakampihan niya ng mga Duterte vloggers. So, pwedeng itong mga congressman, pwede rin silang magpa-contempt sa mga Duterte vloggers pag dumating sa hearing at naipakita nila at hindi nakakaintindihan sa issue ho ng mga topic. Kasi maraming topic ang mga DDS vlogger talagang, hindi naman ako nagmamagaling, talagang malaki ang pananagutan nila. May mga mapanira talaga na sabihin natin meron talagang fake news. Meron talagang fake. Dahil linya nila yan. Talaga ang kanilang paniniwala, kahit na mali, paninindigan nila at matindi ang kanilang paninira sa mga membro ng Kongreso. Wala kay Speaker, mga congressman, kay Pangulong Marcos, at kung sino-sino pa sa administrasyong ito, matindi talaga nila sinisiraan yan. At ako naniniwala, hindi lahat ng kanilang paninira o topic ay may lehitimong dokumento. Karamihan doon fake news talaga. Karamihan talaga doon mapanira. So, yun ho yung malamang kinatatakot nila na pag umattend sila ay makontent. Kasi nga, tulad na sinabi ko, yung kasing kanilang itong social media ito, naka-record yan. Hindi naman dinidelete yan. So, yan ang magiging ebidensya nila ng mga congressman na harap-harapan katulad ho nung, di ba, may mga nagmumura na mga vloggers. Ayun, sinabi na nga ni Congressman Abante, dapat humarap sa Kongreso yung mga nagmumura sa kanila. O ayan, sigurado mapapakulong yun. Kasi magdidina yun. Hindi sila nagmura, pero sa record, nagmura. Yun na. Kaya ko yan ang dalawang issue dyan. Natakot ang mga DDS vlogger sa mga congressman, kaya pumunta ng Korte Suprema para questionin ang legality in aid of legislation. Ang problema ganito po. Marami na hong nagpetisyon o marami na hong issue na ginagawa ng Kongreso, dinala sa Supreme Court. Hindi naman ho nakumbinsi ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court hanggat maaari, nirerespeto nila
yung separation of power, co-equal sa ating gobyerno, executive department, legislator, both Congress and Senate. Pag sinabing legislator, Philippine Congress, mataas at mababang kapulungan yan, at judiciary, judicial body, yung Supreme Court down to lower court. Ayun pong in aid of legislation, yun po yung nasa batas. Trabaho yun ng Kongreso. Sa tingin ninyo, sasabihin ng Supreme Court, illegal yung ginagawa ng Congress, malabo yun. Kasi in aid of legislation investigation ay kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Hindi yan pwedeng ipagbawal ng kahit sino. Hindi yan pwedeng ipagbawal ng Malacanang. Hindi ko naman pinangunahan, hindi rin pwedeng ipagbawal ng Supreme Court yun. Kasi pag ginawa ng Supreme Court yun, away. Baka magkaroon ng constitutional crisis kasi paninindigan ng Kongreso yung kailang karapatan bilang mga halal ng bayan in aid of legislation, under the law, at nasa ilalim ng kanilang rules na kanilang gawin. In aid of legislation kasi, ang purpose niyan, paggawa ng batas. Sa tingin nyo, pag ipagbabawal ng Supreme Court yung proseso ng paggawa ng batas, malabo yun. Although, karapatan ng mga petitioner magpunta ng Supreme Court. Pero ang akin naman sinasabi, opinion ko lang ito, ayaw kong pangunahan ng Supreme Court, base sa record, marami na ho kasing nakaraan. Ako'y reporter pa dyan sa Congress. Marami na mga issue dyan, pati yung issue ng minority at majority, dinadala sa Supreme Court yan. Pero ang Supreme Court naninindigan na hindi sila nakikialam sa mga internal policy program, na internal na gawain ng mga kongresista at senador. Kasi nga, yung co-equal sa gobyerno, nire-respeto ng Supreme Court yan. Ang pinakikialaman ng Supreme Court, at yun talaga ang trabaho nila, yung pag may petitioner, kung legal ba yung batas, o kung legal ba yung implementation ng batas. Pero yung paggawa ng batas in aid of legislation, mahirap pigilan yun. Hindi papayag ang Kongreso at Senado na sila pigilan ng kahit sino, kahit Korte Suprema pa, sa proseso ng paggawa ng batas. Kasi yung in aid of legislation investigation, oversight function investigation ng Kongreso, yan ang proseso ng paggawa ng batas. Paano pakikialaman ng Supreme Court yung prosesong yan? Bawal yun. Ayan, para sa inyong kaalaman, yun po yun. Maniwala kayo. Kahit na sino pang abogado yan, yan ho yung katotohanan. Pwede lang magpaalaala ang Supreme Court. O ito, baka lumalampas kayo. O ito, ganito yan. Under 1987 Constitution, ganito yan. Pero yung tahasang sabihin ng Supreme Court, o Congressman, Kongreso, Senado, tumigil kayo. Illegal yung inyong ginagawa. Illegal yung inyong proseso sa paggawa ng batas. Naku, malabo yun. Tanong nyo sa mga abogado. Hindi ho gagawin ng Supreme Court yun. Kasi mahirap yun. Constitutional crisis yun. Kasi ang paninindigan ng Kongreso, ang kanilang trabaho under Constitution. Yung kanilang trabaho, gagawin nila sa ilalim ng batas. Ayun po yun. Sasabihin naman ng Supreme Court, gagawin din namin ang trabaho namin. Debate na, away na. So, hindi ho aabot sa ganyan. Very professional po ang ating mga maestrado ng Supreme Court. Hindi ko sinasabing walang karapatan yung mga petitioner, lalo na yung mga vloggers. Karapatan nila, nandoon na nga sila, nag-file na So, tingnan natin kung ano mangyari. Ako naman, sa aking personal na opinion at analysis, ipinapaliwanag ko lang ito para at least meron kayong idea. Respeto natin ang naman desisyon ng Korte Suprema. Ang aking ditong ipinapaliwanag, yun lang po mga president na hindi maganda kung yan ang gagawin o yung mga nangyari na may mga desisyon na. Naniniwala ako yung co-equal sa tatlong ahensya ng gobyerno, yan ay paninindigan ng Malacanang, ng Philippine Congress at ng judicial body. Yan po yun. Please like and share ng video.